Pag-aaral sa ating mga batas, libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. May expiration ang pagsasampa ng kaso. Prescriptive period. Prescriptive. Yun ang tawag. Okay. Ibig sabihin, lapse na. Yung time mo para makapagsampa. Okay? Ang estado at ang mga biktima ng krimen ay may karapatahang Magsampa ng kaso upang dalhin sa hostisya ang mga nagkasala. Pero alam nyo bang ang karapatang ito ay hindi absolute? Oo, may limitasyon ito. May tinatawag tayo expiration o taning sa pagsasampa ng kaso ang prescription of crime. ano nga ba yan? At bakit mahalaga yan? Ayan, ang prescription of crimes ay isa sa mga paraan upang tuluyang mawala ang pananagutan ng isang tao sa batas o yung tinatawag nating criminal liability. Sa madaling salita, ito ang pagkawala o pagtalikod ng Estado sa karapatan nitong kasuhan ang isang tao para sa isang gawaing ipinagbabawal at pinarurusahan ng batas dahil sa paglipas ng itinakdang panahon. Ayan. Para sa mga krimen sa ilalim ng Revised Penal Code, Narito po ang mga patakaran tungkol sa prescription of crimes na nakasaad sa Article 90. Una, ang mga krimeng pinarurusahan ng death o reclusion perpetua o reclusion temporal, kagaya ng kasong murder o rape, ay may taning na 20 years. Bago mag-expire, ang karapatan ng Estado na kasuhan ang nagkasala. Yan. At ang mga krimeng pinarurusahan ng iba pang afflictive penalties gaya ng robbery ay may taning naman na 15 years. di talagang ganyan. Hindi man pwedeng pangsamantagal o panghabang panahon ng pagsasampa. Opo. Ayan, ang mga krimeng pa po. pinarurusahan ng correctional penalties, Kagaya ng serious physical injuries ay may taning po na 10 years maliban sa mga krimeng pinarurusahan ng aresto mayor na may taning na 5 years. about libel, Ang libel naman o ibang kahalintulad na krimen ay may taning na 1 year. oral defamation. Yes, o kaya o slander by deed ay may taning naman na 6 months. 6 months. Ayan, at talagang may taning. Ibig sabihin, kailangan masampa sa piskalya. Pag nasampa na sa piskalya, Pwede ala na, matol. hindi na magpiprescribe yung action mo. tama. Ibig sabihin, pwede nang tuloy-tuloy kung masampa sa husgado. Yes po. Light offenses, Kagaya po ng simpleng pagnanakaw o slander ay may taning naman na 2 months lamang. at kapag ang parusa, Para sa isang krimen ay pinagsama-sama o compound penalty, ang pinakamataas na parusa ang gagamitin Yun. bilang batayan sa pagsunod sa mga alituntunin sa unang 3 talata ng artikulong ito. paano binibilang ang taning? Sige nga. Ito ang Article 91 ng Revised Penal Code ay nagtatakda kung paano binibilang ang panahon ng prescription ng isang krimen. Narito ang mga pangunahing punto. Una, kailan nagsisimula ang panahon ng prescription? A. Nagsisimula ang pagbibilang ng taning mula sa araw na natuklasan ang krimen ng biktima ng mga otoridad o ng kanilang mga kinatawan. Ayan, ang halimbawa, kung natuklasan ang isang krimen, makalipas ang ilang buwan, matapos itong maganap, magsisimula lamang ang prescription mula sa araw ng Yung pagkakatuklas. mga instance na kung saan itinatago yung Oo. krimen. Ito pa, ano ang makakapigil sa prescription? Ang pagsasampa ng reklamo o information, complaint o information sa korte ay nakakapigil sa pagtakbo ng panahon ng prescription. Oo, generally, ang pagkasampa ng reklamo sa prosecutor's office ay nakakapigil sa prescriptive period. Maliban halimbawa sa mga kasong saklaw ng revised rules on summary procedure, kung saan ang pagsasampa lamang ng reklamo sa korte ang makakapigil sa pagtakbo ng panahon ng prescription. Gaya yung violation Yes. ng mga municipal ordinances, Ayan, traffic mga rules, rental laws, summary procedure, BP22, yan. Yes. Governed by rules on summary procedure, yan. Pangatlo, kailan hindi tumatakbo ang prescription? Hindi tumatakbo ang taning kapag ang akusado ay wala sa Pilipinas. Oh. Sa madaling salita, kung ang akusado ay umalis ng bansa, hihinto ang pagbibilang ng prescription hanggang sa siya ay bumalik. Yes. Halimbawa, Ayun na nga. ano yung halimbawa? Halimbawa, Enoch. Kung ano? ang isang krimen ay natuklasan, halimbawa noong January 1, Oh. 2025, at ito ay may taning na 10 taon sa ilalim ng rule of prescription, magsisimula ang bilang mula sa January 1, 2025. Ngunit kung ang akusado ay umalis ng bansa noong 2027 at bumalik lamang noong 2029, ang 2 taong iyon ay hindi bibilangin Yun sa na nga. taning. Oo, sa ganitong paraan kasi sinisiguro ng batas na
hindi makakaiwas ang isang akusado sa hustisya sa pamamagitan ng pagtakas o pagpapaliban ng kaso. Yes, dapat hindi tumatakbo. Ito pa. Ayon naman sa Act number 3763, ang mga paglabag na pinarurusahan ng mga special laws Yan. o yung mga tinakdang panahon o tanging kung kailan maaaring magsampa ng kaso maliban kung may ibang probisyon sa batas na iyon. Ang special laws, ano, yung mga special laws. Yes, ang mga special laws ay mga batas na nilikha para tugunan ang mga tiyak na isyu o krimen tulad ng Batas Laban sa Droga, Republic Act number 9165, Cybercrime Prevention Act of 2012 o yung RA number 10175 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2024, RA 9262 at iba pa. So ito po yung kanilang mga patakaran pag special laws. Ayan, Ito nga po una. Yan. Kung ang parusa po ay multa lamang o pagkakulong ng hindi lalampas sa isang buwan o pareho, ang kaso ay maaaring isampa lamang sa loob ng 1 taon mula nang magawa ang krimen. Kung ang parusa naman ay pagkakulong na higit sa 1 buwan, pero mas mahaba sa 2 taon. Mas mababa. Oo, may taning, mas mababa sa 2 taon, may taning na 4 na taon para sa pagsasampa Okay. ng kaso. Ayan. Ano pa? At kung ang parusa naman ay pagkakakulong ng 2 taon o higit pa, pero mas mababa sa 6 na taon, may taning na 8 taon ang kaso. Kung ang parusa ay pagkakakulong ng 6 na taon o higit pa, may taning na 12 taon ang 12. kaso, maliban syempre sa kasong treason na may taning na 20 taon o 20 years. Okay. Paglabag sa mga ordinansa, ito yung sinasabi nyo kanina. Ordinance. No? Ordinance ng mga munisipyo o lungsod. Ang taning ay 2 buwan lamang. Oh, 2 months lang. Ano yung kailangan nating tandaan? Yes, ang Enoch? prescription of crimes ay isang mahalagang konsepto sa batas dahil ito ay nagtatakda ng balanse sa pagitan ng karapatan ng Estado na magpatupad ng hustisya at ng karapatan ng akusado sa patas na paglilitis. Pinipilit nito ang mga biktima at otoridad na kumilos agad upang hindi maantala ang hustisya. Ito ay hindi para pabayaan ang mga biktima ng krimen, ha? Kundi para tiyakin na ang hustisya ay naisa sa katuparan ng tama, patas, at nasa tamang panahon. Yan, isa itong mahalagang mekanismo upang mapanatili ang integridad ng ating sistema ng batas at hustisya. Yan. Yan ang ating Napaka-informative. hashtag May batas pala!